Achuchu. Before I enter the kitchen, I always pray, and I always have to put myself in a happy state, and I always have that cup of MX3. Hi, I'm Martin Del Prado. I'm 59 years old, and I'm a chef. The kitchen is really my happy place, and it gives me a lot of pleasure and joy. When you're cooking, you have to make sure that you are in good health. I always try to eat healthy, a lot of vegetables, and I try to get as much rest as I can. And of course, I exercise. A friend of mine recommended MX3. It helped a lot, the product being antioxidant, and it's all natural. I feel the product helped me boost my immune system. I want to cook for as long as I can, and I think MX3 is going to be part of that journey. So now I can say that I do not worry much anymore. The only time that I worry is if I'm running low on my MX3 stocks. I would compare MX3 to salt and pepper, because no matter what cuisine you're cooking, you will always need salt and pepper. You cannot be without it. MX3, Same, pero iba. Energy! Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Ngayon patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Yan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Oh, I love the lighting. Yes. In fairness. We're so fresh. Oo nga, ang ganda ng lighting dito. Like a meat. Yes, diba? Fresh na fresh from Dagupan. Nagdagupan ka ba? Ano ka, bangus? Yes. Tanong bakit? Ah. Matinik eh. Nakakaloka. Ayan, at syempre sa lahat pa rin po ng mga bagong bukas at bagong tutok sa atin. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At eto na ang Baklitas! Woo, woo, woo! Ay, pero bago ang lahat, bago natin ibigay ang chika natin, talaga naglalagablab, nag-uuminit. Yes, Mare. Fresh na fresh, just like me. Ay, para ka namang bagong gawang tusino. Ay, nagmukha tuloy ako, alam mo yun, na inilabas sa balot na espasol. Uy, batiin natin yung Sino? I Love Aero Pacific chapter dyan sa may Taguig. Lalong-lalo na ang kanilang presidenteng si Aida Abarro. Ayan, ang mga Zumbabwers. Ay! Oh. Parang yung mga grupo ko Zumbabwers, dati. yes. Ang diba? grupo ko dati, Sumbalyena. Oh, talaga. Na ngayon ay... Sumbaboy na. Ang mga nagzuzumba dyan sa may Taguig, hello sa inyong lahat. At syempre, batiin din naman natin ang mga taga AUB Herrera branch sa Makati, in fairness. Baka naman pa ng pautang. Pa-housing loan naman kayo dyan. Oo nga, pa-personal loan naman kayo dyan. O, diba? Baka naman. Hello sa inyo, lalong-lalo na kay Miss Gladiolica. O, Akala diba? ko gladiator. Ang ganda ha. Oo. Hindi ka lolokohin ng mga lalaki kapag ang pangalan mo ay Gladiola. Gladiolica. Dahil alam nilang alam mo yun, yari ka. Oo. Bangasing ka niya pag yan niloko mo, day. Amazona pala. Gladiator, hindi Amazon. Taong gubat. Anong tawag sa mga gladiator? Amazona, diba? Oh. Diba? From Amazon. Ito ang galing AUB, Herrera branch. Bangkera. Kala mo Oo, kasi diba? Bangko. Bangkera. Sinasagwan yung mga pera.
Babaeng basa. Pero eto na nga ang chika natin for today's video na Anets! kumapit kayo ng husto dahil nga over the weekend marami nangyari, maraming revelasyon at kumpirmasyon ano nangyari? na patungkol na naman kay Bea Alonzo at Dominic Roque. Pero bago natin ibigay ang lahat na kumare, diba, na nakakaloka. Ilang beses na nadadawit ang, alam mo yon, issue ng showbiz sa politika. Pero nakakaloka ngayon, may ilang politiko ngayon, Mare. Diba? Ang nakikimarites kay Nanay Christy Fermin tungkol doon sa politikong kanyang nasambit na idinidikit sa pangalan ni Dominic Roque. Diba? Wala po ba yung ginagawa? Wala mo bang ibang problema yung Pilipinas? Alam mo, Mare, isang katunayan niya na kahit saang industriya, kahit saang panig ng mundo, basta may Pilipino, may chismis. Tama, kung saan aspeto. Pero nakakaloka dito, Mare. Pinipilit daw kasi nung dalawang senador si Nanay Christy para alamin kung sino nga daw to. Pero tikom ang bibig ni Nanay Christy dahil ayaw niya magbanggit dahil syempre, diba? Politiko yung kalaban mo. Paano? Baka alam mo yun, mapadali ang stairway to heaven. Hindi lang yun, Mare. Baka mamaya hindi na ma-upload. Oo, diba? Hindi, nakakatakot din naman. Lalo pat wala kang sapat na basehan, hindi ba? Correct. Pero ang nakakalungkot kasi, talaga ba? Lalong-lalo na sa Senado, kailangan ba talaga natin alamin pa at maki-involve tayo sa usaping Bea Alonzo at Dominic Roque? Syempre, diba? Mare, showbiz yan eh. Nakakaloka. Entertainment industry. Baka ipatawag pa sa Senado si Dominic. Para lang masabi, di ba, na nakakaloka. Di ba? Pero dalawa nga daw sa nabanggit, ayon kay Nanay Christy Fermin, dalawa sa senador na binanggit mismo ni Nanay Christy ay si Senator Raffy Tulfo at saka si Senator Jinggoy Estrada. Bakit hindi gawin ni Senator Raffy yung ginagawa niya dati kila Tony Fowler? Ipatawag niya patawag sa programa niya. Susumbong mo kay Tulfo, ganon. Ipatulfo niya yung magjowa para tumbungin mo. Ay, tumbungin mo. Ay, tumbukin mo kay Tulfo. Anong tutumbungin? Tumbong! Ano ba? Sorry po. Anong tutumbungin? Tumbukin! Alam mo yung bibig mo din puyat, ano? Hindi, kasi kagabi nanonood ako ng video ni Michael B. Yung tumbong-tumbong kay Bonggang-Bonggang Bongbong. Sumbong-sumbong yun, hindi tumbong-tumbong. Anong tumbong-tumbong? Sumbong-sumbong kay Bonggang-Bonggang Bongbong yun. Ayokong tumbongin ako ni Sir Raffy. Ganun ba? Ano ka? Diba? Manok. Tinumbong na manok. Nakakaloka ka. Pero yun na nga, diba? Marami tuloy sa ating mga netizens ang medyo nagimbal nga at medyo may question na bakit pati ba naman ang usaping Bea Alonzo at Dominic Roque kailangan pang pagchismisan sa Senado. Tsaka bakit kailangan alamin kung sino yung politikong nadidikit sa pangalan ni Dominic? Sabi tuloy ng iba natin mga netizen, para sa next election gamitan ng tapunan ng baho na gano'n, nagagamitin na tipong, ikaw pala yung ikaw pala ang supplier, gano'n. Diba? Sabi ni Nathan Suelo, Mare, pati daw sa homily ng simbahan, minsan na pag-uusapan na, sinabi din daw yan ni Nanay Christy. Ano ba yan? Pati pare. Huwag naman natin idamay ang sagradong ang simbahan, diba? Pero gusto daw ni Nathan din na maitumbong kay Sir Raffy. Nakakaloka ka. Okay. Kaya nga naman tuloy sabi ng iba, 'di ba? Sabi ni Joanne Botoon, 'di ba? Na nakakaloka. Sabi nga niya, 'di ba? Na parang tipong, talaga kailangan pati sila makisawsaw? Kailangan ba pati 'yun gawing problema ng buong Pilipinas? Feeling ko naman, Mari, hindi naman sila makikisawsaw, pero dahil colleagues nila yung mga nandun sa sa politika, mga senador, mga gobernador. And for sure, bakit hindi na lang din sila
is fluke. Sino nga ba ang miyembro ng LGBT sa... O bakit hindi nila isa-isahin? Diba? Lahat ng gobernador, Feeling ko nga, senador. diba, na nakakaloka. Congressman, mayor, Oo. tanod, sige. Pero sure, ako na member ng LGBTQ Sino? Miss Geraldine. Kilala mo yon? Oo. Yung congresswoman ba yun? Oo, na trans Correct, woman. diba? Na talaga, siya, at least buti nga may representative ng LGBT sa politika dahil Yes. napaprotektahan ng karapatan ng bawat, alam mo yun, ng miyembro ng LGBT. Pero yun na nga, mabalik nga tayo doon, diba? Siguro sa aspeto na to, parang hindi naman na siguro akma para gawin pang national issue ang break-up at gawin nating national issue ang prenup. Hindi rin natin akma na para gawing issue kung ano man ang mga naipundar ni Dominic Roque nung kanyang kabataan days. Tapos ngayon, alam mo yun, pagpepiestahan nyo over social media tapos uhusgahan nyo ng kung ano-ano, diba? Pero Mare, nagtataka ako kay Nanay Christy, ba't kaya hindi niya mabunyag-bunyag kung sino yung yung politiko? Oh, syempre, bukot din, no? Syempre mo bukot ka din, Day. Sa bagay, kasi, Day, kasi ba nagkamali ka, diba? Pag nagkamali ka ng bitaw dyan, Day, sisiguraduhin ko sa'yo na sa paana ka ng Stairways to Heaven. Hindi naman siguro yung stairways. Kakanta ka ng Winter Sonata Baka song. Kakanta ka kagad ng Langit ka. Hoy, sobra ka naman. Ako, diba? Baka madimanda, 'di ba? Uy, maingat tayo lalo na sa mga nasa kagaya natin na nasa media industry. Oo. Na maglabas ng mga impormasyon lalo pat alam mo yun, wala tayong sapat na ebidensya at konkretong alam mo yun na salaysay na galing doon mismo sa mga involved, 'di ba? Ano naman ngayon kung merong alam mo yun na ipundar, at least nagsisipag yung tao. Tsaka feeling ko naman, Mari, kaya hindi ito nilalabas ni Nanay Christy kung sino yung politiko. Oo. Kasi syempre, Mare, mas maganda na magaling mismo sa Baka iba. may reputasyon. Baka. O baka alam mo yun, siguro, Oh my gosh. siguro kilalang pamilya o kaya kilala sigurong, ay alam mo yun na tipong pag nakanti ito, yari ka, yung mga ganyan. Siguro kaya din, kaya minsan diba, we have to be careful dun sa lalo pat hindi basta-basta to mga taong i-involve mo sa ganitong issue. Diba? Lalo pag maisumbong pa nila, diba? Diba? Para lang masabi mo na yung tipong, alam mo yun, na yung condo wala sa BGC, na nasa Rockwell. Nasaan ba daw? ganyan. Saan ba daw yung Sabi ng condo? mga chismosang kapitbahay na sa Rockwell daw. Ang condo. Pero yun nga, diba? Ano naman ngayon kung nasa Rockwell siya tumira? Alam mo yun, may kakayanan naman din siyang, alam mo yun, tumira doon. Hindi naman siguro hinihingi doon sa mga ibang politiko kung totoo man na may politiko. Hindi hinihingi ba sa inyo yung pambayad doon sa renta? At saka, Mare, baka naman nagre-rent naman yung tao. Kaya nga, diba? Pinaghihirapan niya. So, diba? Kasi ang pangit lang dito kasi, diba? Ang dami na uugnay na kasi hodang wala naman daw trabaho, wala naman ganito, paano daw na-afford? Gumadiskarte naman yung tao diba? Correct. Bakit nyo ba pakikialaman yun? Hindi naman pinakialaman yung pagtotong-it nyo. Kapag kakara-cross nyo. Diba? But anyway, Mare. Pero yun na nga, diba? Na nakakasad lang din. Sana lang matapos na din ito. Lalo pa syempre, diba? Nakakatawa lang din isipin na pati ba naman sa Senado, diba? Na imbis na pagtuunan natin ng pansin yung mga kailangan ng ating mga kababayan na talaga si Dominic Roque at Bea Alonso ang pangunahing topic natin. Pero Mare, naniniwala ako na kahit na nagtanong-tanong si Sir Raffy, ginagawa niyang trabaho niya, mainit ang pangalan niya ni Sir Raffy, ha? Bakit? Sa mga Senate hearing, yung mga pagdinig sa Senado. Actually, marami naman nangunguna siya sa sa pag-iimbestiga. Pag-iimbestiga. Diba yung mga ganun? Sila ni Senator Jinggoy. Correct, diba? Habang tumatawag si Cathy Amos. Wait lang, Mare, nakaprograma. Oo nga. Diba? Correct. Na nakakaloka yan. Pero yun na nga, diba? Lahat naman to spekulasyon lang, lahat to panatang, lahat dito. Alam mo yun, kahit saan yung lugar, ilagay na lang, diba? Saan nyo pa gustong banggitin yung condo, diba? Ang importante dito, na-acquire ni Dominic Roque ito sa sarili niyang pagsisikap, sa pagsisipag niyang kung ano mga ginagawa niya sa buhay para makasurvive, diba, everyday. Ang importante, hindi siya ng
nambuburaot. Yes. Hindi siya, alam mo yon, na nanghihingi ng agrabyado ng ibang tao. Yes. Patahimikin nyo na yung tao. Kung Hindi totoo, siya pabigat sa lipunan. alam mo, unbothered nga siya, di ba? Oo. Parang recently may post nga siya, napakaganda nung smile niya at meron lang siyang caption na, "Good morning." At saka alam mo, napakaganda nung pinoprotektahan pa rin niya si Bea after all this controversy. Dalawa sila, Oo. di ba? Na mahahapyawan natin yun mamaya sa ating second gapa. Pero syempre, di ba, sa usaping yan ay matatapos yan at matapos na sana ngayong araw na ito ang tungkol sa mga spekulasyon nito. Lalo pat naglabas na ng statement yung dalawa. Mamaya natin pag-uusapan yan. Pero sa mga oras na ito, oras na para sa Chika sa Arena! Hatid yan sa atin ng Arena Plus! Astig sa Sports! na nakakaloka to the highest level. Hindi ba? Kagabi nga Mare, natapos na ang Game 5 sa PBA na kung saan nga naman Jumulina magdangal ang koponan ng San Miguel Beer. O, diba? Anong Jumulina magdangal? Ay, umuwi. O, diba? Ay, bongga. Naiuwi nila ang panalo. Diba? Kanilang pangatlong pagkapanalo sa Game 5 ng PBA kagabi na kung saan nga naman umuwing Luz Biminda, Luz Clarita, ang koponan ng Magnolia. Lot and Friends. Correct. Tinambalo siya ng San Miguel Beer ang koponan ng Magnolia team ng 10 points. 10 points, Mare. Tambak. O, diba? Tinambalo siya sila. 10 points ang iniwang score. Ang Ducks naman pala, Mars. Oo, 10. Sino ba yung mga maiinit na naglalaro sa mga ganyan? Kasi mahilig din naman tayo sa basketball player. Diba naman? Nasa player, diba? Kadalasan, diba? Pero alam mo ba na nakakaloka dito? Doon pala sa dalawang koponan na yon ay, alam mo yon sa San Miguel Beer, ang matunog na pangalan doon na naling sa showbiz ay si Terrence Romeo. Ay! Hindi ka sasabihin! Itanong mo sa koponan ng Magnolia. Sino? Andun naman din na na-link din sa iisang tao sa showbiz, si Calvin Abueva. Hi, Mime! Ang mga mag-excess, nagtapatan. Pero kagabi, wala si Terrence Romeo. Si Calvin lang. Kumbaga parang, yun na nga, diba? Natapos ang laro sa score ng San Miguel na 108 at sa Magnolia naman ay 98. Kaya dun sa mga tumaya sa ending, panalo ang 8-8 na ending. Diba? Na nakakaloka. Uy, alam mo, Mare, meron lang akong maisingit na pag-uusapan na din naman natin si Calvin Abueva. Alam mo bang pinagmumulta siya ng 100,000. Bakit? Oo, matapos niya umunong kutyain ang San Miguel Beer coach na si George Galent. Ayan, sa mga mahilig sa sports, ayan, alam niyo na kung anong nangyari diyan. So inokray? May okrayang naganap. Ay, diba? Sa atin bardagulan tayo sa kanto, walang ganyan, wala 100,000. Oo, diba? Sa basketball may ganyan pala. Well, ang susunod na game for Game 6, kumasungkit na nga ng San Miguel Beer ang Corona. Not ang pagiging Miss Universe. Kung hindi ang tropeyo ng pagiging champion, sa darating na Miyerkules yan para sa Game 6. Pero kung hindi, dahil naghahabulan lang sila, Mane. Diba? Kasi nagtay sa 2-2. So kagabi natapos yung laro, it's 3-2. So ngayon tong Wednesday, kung makukuha at masusungkit na nga ba, talagang uuwi ng may namumutawing ngiti. Sa kanilang mga mukha, ang koponan ng San Miguel Beer ay malalaman natin sa darating na Miyerkules para sa Game 6 ng PBA. Yes. Diba? Matatapos na kasi yung season na to kung saan may kalaro sila mga AFAM. Pero ang magsa-start na mga Pinoy, diba? All Filipino Cups, itong February 28 magsa-start. Ay, nakakaloka. Siyempre, susuportahan natin yan. Naman, hindi bilang ba? kababayan natin yan. Well, diba? So much to that sa ating mga sports. Kaya kung ako naman din sa inyo, para mas lalo kayong maaliw, diba? Pwede kayo mag-download ng Arena Plus para sa mga legal na kung ano mang gusto nyo. Hindi yung nare-raid. na illegal na Caracross. Tama, diba? Hindi yung tipong sa tao kayo tumataya ng ending tas itatakbo ang panalo nyo. Dito sa Arena Plus, garantisado ang inyong panalo na may ngiti tulad ng San Miguel Beer. Diba? Mga beer man. Correct. Gusto mo ba yun? Beer man? I love beer ang man. mga nilasing. Not na hipon. Kung hindi na mga bakla.
Alam mo, magandang ganito pinag-uusapan natin yung mga basketball. Kasi Oo. sino ba nagbibigay ng ano? Oo. Ng shoes? Oo, ng diba? pangtiil sa mga basketball? Mga lalo. Oo. Diba? Ng mga latest sports, yung mga pang-basketball shoes. Correct. Diba? Kaya tumutok na kayo dito sa Chika sa Arena! Atin pa rin yan sa atin ang Arena Plus! Astig sa Sports! Nalaglag yung corona ko, diba? Nalaglag yung corona ko. Well, in the meantime, yan po muna ang ating chikahan for today's video. Gaya ng sinabi ko sa aming pagbabalik, ang official statement ni Bea Adolfo. Hindi mo gagawing toyo si Bea. Ni Bea Alonso at Dominic Roque ating pag-uusapan yan sa pagbabalik ng Baklitas! Woo! 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 At, tatlo pala. Ulitin natin. Sa pagbabalik ng Baklitas! Woo! 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 At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo,